Marami na nga nag-message sa inyo kung kamusta na nga ba yung kalagayan ni Luca. At actually, medyo nahihirapan nga akong i-voice over to at i-share sa inyo kung ano na nga ba yung nangyari sa kanya. So ayun nga, tanghaling tapat niya, nung naisipan ko nga mag-unbox nitong mga pinag-order ko na gamit para sa pinatatayo naming restaurant. Si Luca nga guys, ay naka-admit pa rin siya sa May Baliwag, Bulacan. Mula kagabi, wala na ulit kaming nakuha na any update kay Luca. Nag-e-expect kami na okay yung kalagayan niya at hindi na ulit siya nagsisure. Pero habang nagbubukas ako ng parcel, tumawag sa akin si nanay at dali-dali kaming bumalik dito nga sa vet na pinag-check-upan or pinag-admitan namin sa kanya. Nag-call na nga sa amin yung doktor at tinapat na kami na hinahabol na nga lang nila yung pinakahininga ni Luca. Mismo kasi pati yung temperature niya bumababa na din. Kaya naman dali-dali sila nanay, galing pa yan ng Pampanga. Ako naman ay galing ng Pulilan. Sinagsag talaga namin itong Baliwag. Mga oras nga na to, talaga namang umiiyak na kaming dalawa ng kapatid ko sa H2 at ito nga si nanay. Hinang-hina na din kasi si Luca at tinapat na rin kami ng doktor na medyo mababa na yung chance na makasurvive siya dahil nga sa taas ng infection niya sa katawan. Totoo lang, itong clinic na pinagdalan namin dito kay Luca ay sobrang babait talaga ng mga staff, lalo na yung mga doktor. Alam nyo ba guys, dapat 20 minutes lang pwedeng magstay dito at isang dalaw lang talaga. Kaya lang, dahil napansin nga nila na sobrang mahal namin tong si Luca, hinayaan na nga niya kami na isang buong pamilyang magpunta dito sa taas. Pero syempre, bilang mga doktor at mga nurses, kung ano lang yung mga kaya nila, yun lang talaga yung kaya nilang gawin. Alam nyo, grabe na yung iyak ko nung mga oras na yan habang naririnig ko nga si nanay na kinakausap nga itong si Luca. Sobrang sakit kasi bilang sa amin na fur mom or fur parents na nakikita mo talaga na hirap na yung alaga mo. Itong bunso ko naman na kapatid na sa H2, talagang grabe yung iyak niya kasi sabi ko nga sa inyo, si Luca tinuring na naming bunsong kapatid. 6 na taon na nga itong si Luca, kaya medyo may edad na rin siya at 6 na taon na rin namin siyang kasama. Tapos na din kasi yung gamutan niya at wala na nga pwedeng maitusok sa kanya dahil matataas na yung dosage na panlaban sa mataas niyang infection. Dahil kumakalat na nga daw sa buong katawan niya yung pinaka-infection, tinapat na rin naman nila kami na mababa na yung chance na mabuhay pa nga si Luca. Kung alam niyo lang guys, halos hindi ako makatulog kakahintay sa update sa kanya kung ano na nga ba yung nangyayari at sana wini-wish ko na kinabukasan pwede na namin siyang i-discharge. Nanay ko nga, nagmamakaawa siya sa mga nurse na sana daw ay magawan pa ng paraan itong si Luca. Pero nag-decide nga kami na magkakapatid na iuwi na nga lang si Luca dito sa Pulilan, Bulacan. Grabe yung iyak namin lahat niya nung inuwi na nga namin si Luca. Pabili pa talaga ako ng oxygen kay Bebu para hindi na rin siya mahirapang huminga. Marami ako napapanood na kagaya ng sakit ni Luca na yung iba talaga ay hinahayaan na nilang patulugin at hindi na nga magising. Pero alam nyo, parang hindi ko yun kayang gawin. Habang kasi humihinga yung alaga ko at habang lumalaban siya, lalaban ko rin yung buhay niya. Sa ngayon, hirap na hirap pa siya, pero at least kahit papaano, naiibsan o nagiginhawahan siya kapag ino-oxygen namin. Mababa na nga daw yung chance na makaligtas siya or makasurvive pa. Pero malay naman natin, merong milagro o magkaroon talaga ng miracle sa haplos namin at saka sa pagmamahal at pag-aalaga namin sa kanya. From time to time, lagi ko siyang chinecheck. Minsan nagigising o nag-a-alarm talaga ako ng 1 AM, 2 AM, basta oras-oras pinupuntahan ko siya. Inaayos ko yung dextrose niya, tinitingnan ko kung tama pa yung paghinga niya. Buti na lang talaga, nakakainom at nakakakain pa siya. Kaya kahit pa paano, sana tumalab yung mga gamot na binibigay namin sa kanya. Kaya lang, hindi pa siya nakakatayo, nanlalata at umuuga-uga pa siya. Grabe, kung kaya ko lang akuin kahit kalahati ng sakit na nararamdaman niya, gagawin ko na kasi nakakaawa talaga silang tingnan. Ayun ko lang din talaga na pagtanto, kahit gaano kadami yung pera mo or kahit may pera kang pampagamot, pero kapag kakatawan na talaga or sakit na talaga ang bumawi, wala ka nang magagawa. Pero hindi pa huli ang lahat, nag-i-start pa lang kami na sa gamutan dito sa bahay at ilalaban ko talaga ang buhay niya habang humihinga pa siya. Ito na lang muna yung update ko dito kay Luca at isama niyo po siya sa prayers para sana ay makarecover siya. Yan lang naman! Salamat! Meron ako nilalaro na ang pangalan nga ay Diamond Game. Sa kahit hindi pa kayo naglalaro, basta mag-register kayo, may ayuda kayo sa akin. Sobrang daling maglaro dito at ganyan talaga kalaki yung inaabot. Kaya naman yung link andyan sa may comment section.